Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! Another day, another vlog na naman tayo for today's video. And for today's video nga guys, bigla ang food trip lang talaga to dahil wala naman talaga sa plano namin ang kumain ngayon dito sa Gogi. Ang plano lang talaga namin, isusunduin lang namin si ate dun sa train station kasi galing siyang school. Pero ayun na nga guys, pagbiglaan talaga natutuloy guys. Kaya mas gusto ko yung mga gantong biglaan. Open nga pala sila ng Monday to Sunday guys. 11:30 AM to 10 PM yung business hours nila. Hindi pagpasok nyo pa lang sa pinto, makikita nyo na yung reception area. Bibigyan nyo lang kayo ng table number. Dinahatid niya rin kayo sa may mismong table nyo. At ito nga pala yung itsura ng Gogi sa loob guys. At sa side table guys, makikita nyo dyan yung pagpipilian ng best sauces nila, and then mga drinks like cocktail, soju, Rhine wines, and beers. Diyan yung makikita sa side na yan, and may QR code din, then diyan yung makikita yung menu. Then pagkatapos nun guys, nilagay lang namin yung gamit namin, then bumaba na kami at kumuha na kami ng mga sauces at salad na gusto namin. Dito guys, makikita niyo yung iba't ibang sauces nila. Pero ang gusto lang talaga namin dyan, yung peanut, regular, then yung wasabi. Yun lang guys, yung kinuha namin dyan. Kung first time mo naman dito kakain guys, try mo na lang lahat ng sauces nila. Then pumili ka na lang kung ano yung magugustuhan mo sa mga sauce nila. At nandito na nga pala ako sa may rice station. Dito rin yung mga sides na kukunin namin. Nandito yung mga salads. Then nandito rin yung kimchi. Diyan kayo kukuha guys. Actually lahat naman yan masarap kasi natikman ko lahat. Pero isa lang talaga yung pinaka the best dyan. Yung white sauce nila. And yun nga guys, tapos na kami kumuha ng mga sides namin at ready to eat na kami guys. Magluluto lang kami. Pagluluto ka ng ate ko ngayon. Charot! So yun guys, ayun, niluluto na ni ate yung mga in-order namin. So first batch pa lang yan, hindi lang namin sure kung makakailang batch kami for the day. Magtatanong guys kung magkano ba ang unlimited dito sa Gogi guys. Ipa-flash ko na lang sa screen yung presyo ng unlimited and regular nila. Then ilalagay ko na lang din sa description box yung mismong website nila para makita nyo yung mga menu nila para makapili na agad kayo bago kayo pumunta dito guys. Hindi nga pala unlimited cheese dito guys, may additional bayad siya pag umorder kayo, kaya laging dalawa lang yun yung order namin kasi medyo pricey din yung cheese nila guys. So yan, may naluto na guys doon sa sinalang namin, kaya kakain na kami at magmumukbang. Cheat day kasi namin today guys, dapat talaga mag-gym lang kami, pero yun, napalaman kami ngayon dito sa Gogi at tikman na natin tong takoyaki nila kung masarap. For me guys, kung i-rate ko yung takoyaki nila dito, nasa 7 out of 10 lang. Bitin kasi sa sauce guys. Kulang yung sauce. Mas gusto ko kasi sa takoyaki yung masosi guys, para mas masarap siya, diba? Pagdating naman sa meat guys, wala naman ako masabi kasi premium quality naman yung mga siniserve nila dito at masasabi ko talagang sulit talaga yung binayad mo sa Anli dito na Samgyeopsal. Dito lang din naman talaga kami kumakain ever since ng Samgyeopsal. Wala pa kaming ibang nakainan na ibang Samgyeopsal kundi dito lang sa Gogi na to kasi masarap na, sulit na, at babalik-balikan mo talaga siya at masasabi mo talagang premium quality yung mga meat nila. At depende na lang sa inyo guys kung ano yung mga meat na gusto nyong tikman. Pero usually yung in-order lang namin dito is yung manipis lang at yung madaling lutuin. Pagdating naman sa sauce guys, try nyo lahat. Pero ako, ang gusto ko lang talaga dun yung regular at yung peanut. At tinry ko na rin tong appetizer nila na mashed potato. In fairness, masarap naman siya for me. Ito na nga yung favorite part ko dito guys, yung ididip ko na yung meat sa cheese kasi nag-melt na yung cheese. Iba talaga yung lasa niya kapag pinag-combine mo na sila talagang dalawa. Mas sumasarap siya at mas lumalasa siya for me. Kaya wag niyong iwawala sa Samgyeopsal nyo guys yung cheese kasi legit na masarap na at hindi siya agad nakakaumay. In fairness naman sa dumplings nila guys, masarap siya. Kaso nga lang wala siyang soy sauce na kasama. Okay sana kung meron. Hindi ko lang sure kung meron ba silang available na soy sauce para sa dumplings. Kasi hindi ko naman na tinry na manghingi. Kung first time mo naman kakain dito guys,
orderin nyo na lahat ng appetizer nila. Tikman nyo lahat. Masarap naman siya. Pero kami kasi, hindi namin nauubos. Kaya, 3 appetizer lang lagi yung kinukuha namin. Which is yung dumplings, takoyaki, at yung mashed potato. Nakadalawang batch ka lang kami guys. Kasi sobrang busog na rin talaga namin. At sobrang sulit din talaga yung ani dito. At ito na nga guys. Pauwi na kami at nakapagbayad na kami. Sobrang busog ko talaga dito kapag dito kami kumakain sa Gogi guys. Pati yung ate at kuya ko suko din sa kabusugan dahil busog na busog daw sila din sa kinain namin. Kasi sulit naman talaga. Kahit medyo pricey, masarap naman talaga at masasabi mong premium quality pa ulit-ulit ako. Masarap talaga yung quality ng beef na siniserve nila sa mga guests nila. So yun guys, naka $123 lang naman kami for today, yung dinner namin. Imagine that, magkano yun sa peso. Para sa 3 tao lang yung 5,000 guys na only dito sa Canada guys pag kinonvert sa peso. Pero grabe, sulit naman kasi talaga kasi yung serving talaga masasabi mong swak na swak dun sa binayad mo. This is it for today's video guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. And don't forget to hit the subscribe button for more food trip and travel vlogs with me. Bye! Thank you!